ay napatigil ako. Dahil sa kuryosidad ay dahan-dahan ako naglakad patungo sa pinagmulan ng boses upang mas malinaw ko marinig ang kanilang pinag-uusapan. Nang makalapit, sinilip ko muna kung sino ang kausap ng aking nobyo at nakita kong si Mama Zelda ang kausap nito at halatang nagtatalo silang magina. Hindi ko alam kung ano ang kanilang pinagtatalunan. Ngunit may sinabi ang aking nobyo na hindi mawala sa isip ko. Kailangan pa nating humanap ng ibang alema bago sumapit ang kabilugan ng buwan. Yan ang mga katagang binitawang salita ni Romel na tumatak sa aking isipan. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Romel sa kanyang mga sinabi. Sa gabing iyon ay hindi ako makatulog dahil sa aking mga narinig. Maraming mga tanong ang nabubuo at naglalaro sa utak ko. Madaling araw na bago ako tuluyang nakatulog. Kinabukasan, alas 9 akong nagising. Nagtungo ako sa kusina, ngunit walang tao doon. Pagkatapos kong uminom ng tubig, ay lumabas ako ng bahay para hanapin si Romel. Pero hindi ko siya makita. Tanging si Mama Zelda lang ang naabutan ko, at tila may tinatabunan sa lupa. Nilapitan ko ito at tinanong kung ano yung ibinaon niya. Nagulat pa ito nang makita niya ako. Sinabi niyang mga sirang gulay daw iyon at gagawin niyang pataba sa kanyang mga itatanim na gulay. Napatango na lamang ako sa kanyang mga sinabi. Tinanong ko kung saan nagpunta si Romel at sinabi nitong nagtungo ito sa palengke kasama si Mia. Habang abala si Mama Zelda sa kanyang ginawa, ay naisipan kong maglibot-libot sa paligid ng bahay. Simula kasi nang dumating ako dito, ay hindi ko pa nalilibot ang kabuuan ng bahay. Nang makarating ako sa pinakalikod ng bahay, ay napansin ko ang isang maliit na kwarto. Nakakandado ito. Meron din ako nakita mga tuwing dugo sa lupa at sa mga damo, maging sa mismong padlak ng pinto ay meron din. Naghanap ako kung may iba pang pinto. Ngunit sa kasamaang palad ay wala akong mahanap. Aalis sana ako nang may narinig akong ungol sa loob ng pinto. Kaya idinikit ko ang tenga sa pinto. Tinanong ko kung may tao sa loob. At tanging ungol lang ang aking narinig na tila ba hirap na hirap ang kung sino man na naroon sa loob. Pilit kong hinihila ang padlock. Nagbabaka sakaling masira ito. Habang abala sa aking ginagawa, ay biglang may nagsalita sa aking likod. Paglingon ko ay nakita ko si Mama Zelda na nakatayo at halatang galit na galit. Napansin ko ring bahagyang namula ang kanyang mga mata, ngunit panandalian lang iyon. Nilapitan niya ako at agad na hinila. Nang makarating kami sa harap ng bahay, ay saka lamang niya ako binitawan. Pinagalitan niya ako at sinabing wag na wag ko daw pakikialaman ang kwartong iyon. Humingi ako ng tawad at nangakong hindi na ako lalapit sa kwartong iyon. Pero sa isip ko, kailangan kong alamin kung anong meron sa silid na iyon at mahigpit na ipinagbabawal ni Mama Zelda na puntahan iyon. Naging mabilis ang paglipas ng oras at sumapit na ulit ang gabi. Nang makasiguro kong tulog na si Romel at lahat ng tao sa loob ng bahay, ay dahan-dahan akong lumabas. Nang makalabas ako, ay dali-dali akong nagtungo sa likod ng bahay. Nang malapit na ako, ay huminto muna ako para magmasid nang makasiguro ako na wala na ibang tao. Ay saka ako tinungo ang silid. Gamit ang metal cutter na nakuha ko sa bodega ni na Romel, ay tagumpay kong nasira ang padlock. Pagbukas ko ng pinto, ay agad na sumalubong sa akin ang napakabahong amoy na tila ba pinaghalong nabubulok na laman ng loob at dumi ng tao. Kahit nasusuka ako, ay pinilit kong pumasok. Nang makapasok na ako, ay bumungad sa akin ang mga malalaking drum at natatakpan ito ng karton. Nilapitan ko ito at tinanggal ang takip at halos napasigaw ako sa aking nasaksihan. Mga pugot na ulo at mga putol na paa ng tao ang nakalutang sa loob ng drum.
Nanginginig ang buong kalamnan ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Tatakbo sana ako palabas ng silid na iyon. Nang marinig ko ang ungol, hinanap ko ang pinagmulan at natagpuan ko ang isang lalaki sa likod ng mga naglalakihang drum. Nakatali ito at maraming sugat sa katawan. Nakabusal din ito. Agad ko itong nalapitan at tinanggal ang kanyang mga tali. Sinabi niya sa akin na hindi daw mga tao ang nakatira sa bahay na iyon kundi mga aswang. Sinabi niya sa akin na kailangan namin tumakas dahil kung hindi ay kami ang susunod na kakatayin nila. Kaya daw ako dinala doon ni Romel para gawing alay sa kanilang Panginoon sa darating na kabilugan ng buwan. Bagamat hindi ko kilala ang lalaking iyon, ay mas pinili kong maniwala sa kanya. Sapat na ang aking mga nasaksihan para maniwala ako. Paglabas namin sa silid na iyon, ay nakita namin si Romel at Mama Zelda na papunta sa direksyon namin. Natigilan pa si Romel nang makita niya ako. Kaya naman agad akong hinila ng lalaki. Tumakbo kami sa kagubatan at narinig ko pa ang sinabi ni Romel na hindi daw kami makakaalis ng buhay. Sabay halakhak ng nakakatakot. Tumakbo ng tumakbo habang hinahabol kami ng dalawang malalaking aso na nagbabaga ang mata. Napadpad kami ng kasama ko sa isang luma at sakto namang may dumaan na sasakyan, kaya agad kaming humingi ng tulong. Habang tumatakbo ang sinasakyan namin, ay nakita namin sa side mirror ang mga nilalang na nakatitig sa amin. Nakabalik ako sa Maynila ng ligtas at agad kong sinabi sa aking kaibigan ang nagmamay-ari sa kotse na hiniram ko ang nangyari. At sinabi nito na ang mahalaga ay ligtas akong nakabalik.